GG! Good day, everyone. So, for this lesson, we will be studying bending. Ito yung topic na magiging foundation on top of what we have already learned para sa susunod ninyong subject, which will be the theory of structures. So, yung mga naaral natin nung nauna, of course, magagamit pa din natin yan. But this will be your foundation para dun sa TOS. So, yung bending, and this concept will be widely used hanggang sa graduate na tayo. Isa sa mga foundational topics ng civil engineering. So, bending. And for this one, the first thing that we will be knowing or pag-aaralan is yung shear and moment diagram. Importante ito because these diagrams, this one is usually makikita natin or encounter natin sa mga beams. So yung mga beams in real world context sa mga structures, ito yung nakikita natin na usually nakadikit or nakapatong sa mga columns. Not necessarily nakapatong. But itong beams na to, di ba yung columns nakatayo? So yung beams is yung horizontal one. Doon nakalagay yung mga slab, yung mga floors natin. And yung mga beam or yung beams, meron niyang three common type. Yung simply supported one. Okay? Ibig sabihin, naka-pin and naka-roller yung mga supports. A cantilever, meaning nakahang, okay, suspended siya. And dun sa kabilang side, yun lang yung may support. Ay fixed support to be exact. And meron din tayong overhanging beam. This one is like a simply supported beam. Pero if you can notice, merong extra doon, no? Naka-overhang. Para siyang pinagsamang cantilever and simply supported, but not quite. Naka-overhang yung dulo. So, these types of structure or element, tinatawag nating beam. So, marami uses yan, diba? Sa building, pinaka-common yung beam. And, itong beam na to, kapag yan ay in-applyan natin ng load, such as what you can see here sa figure. Okay? This is an overhanging beam. If we apply a force there, as we have already know, for any type of frame or structure, kapag nilagyan ng load, nagkakaroon ng internal reaction. On top of yung mga reaction na na-experience ng support. So yung internal parts, nagkakaroon ng reaction as well. We know na mayroong tatlo. Right? Yung shear, yung normal force, and the moment. Ibig sabihin, itong loob pala na to, merong shear and merong moment. So, yung shear and moment diagram, yan yung diagram na nabubuo kapag plinat. What do we mean by plat? Diba yung plat, yung tuldok? So, gagawa tayo ng plat, let's say, pasimplihin, parang Cartesian, ipaplat natin. O, halimbawa, sa beam na to, sa part na to, ang kanyang shear ay 0. Example lang, of course. Let's say 0. So, nandito sa 0. Let's say ito yung 0. Tapos, after 1 meter, ang kanyang beam shear is nandito na. So, kapag pinlat natin yan, diba, gagawa tayo ng line. Ayun. So, we will be doing that hanggang matapos or hanggang maubos yung beam natin, ma-reach niya yung dulo. And this whole one, if yan ay based sa shear, we call that a shear diagram. Okay? Kung ang pinlat mo ay shear. So, kung ang ipaplat naman natin ay moment, of course, ang tawag natin, moment diagram. So, simply put, yung shear and moment diagram, yun lang yung diagram or graphical representation na nabubuo natin if we were to plot yung changes o yung pagbabago ng shear and moments natin across our beam. Diba? So, nag-vary kasi yan from point to point depende sa
loading natin. Ang importansya ng diagram na yan in real life or kapag nagde-design tayo ng mga structure is yung mga designer natin usually, if we want to design a beam, we look particularly dun sa kanilang maximum shear and maximum moment. For example, sa reinforced concrete, sa mga beams natin, ang purpose ng maximum shear or yung pinaggagamitan ni maximum shear, we use that to design our stirrups. Okay, for sure, if you don't have the idea, yung stirrups yan yung bumabalot sa mga beam natin. But yung beam mo, may bumabalot na bakal dyan. Siyempre may concrete pa na nakatago na naghaharang. So, hindi natin nakikita si stirrups sa unang tingin kasi tabo ng semento. But if you look sa mga nagko-construct, mapapansin nyo yung rectangular envelope in common na gawa ng steel. Yun naman yung ating ginagamit to protect the beam from failing sa shear. What do we mean by that? Mapuputol siya. Diba? If you can remember yung shear downward or upward, kasi ang ginagawa niyan sa internal structure ng ating element ay para siyang pinuputol. Diba? Parang tinutulak niya. Imagine what it does. And si moment naman, it causes bending. So yung shear, we use that to design the stirrups. And si moment naman, yan ang ginagamit natin to design yung bakal, yung reinforcement ng ating beam. So kung makakita kayo sa mga beam natin, ito yung stirrups, yung mga bakal, yung ganyan, no? Yung mga nakaganyan. Yan. Itong bakal na to, yan ay ginagamitan natin ng moment para mag-design. And yung rectangular na covering, the stirrups, ginagamitan natin yan ng shear para mag-design. So, yun ang purpose nun. Okay? So, yung ating shear and moment diagram, to give you an idea, yan ay discontinuous. What do we mean by discontinuous? Baka isipin mo, ang shear and moment diagram natin laging dire-diretso. Kasi diagram, nagpa-plot tayo sir eh. Di ba dapat dire-diretso? So, hindi. Yung shear and moment diagram natin ay discontinuous, particularly sa mga place na naglalagay tayo ng load, kapag merong mga load. So later on, ipapakita natin kung paano nagwo-work yung shear and moment diagram. Okay? Mas maiintindihan natin yan through examples. Basta ang importante, alam na natin para saan to and kung saan siya galing. Diba? Pinaplot lang natin yung shear and moment diagram. Ibig sabihin pala, kung nakalimutan mo kung paano siya gawin, ano ang long cut? Ang gagawin mo, kada point, kukunin mo yung shear and moment mula dito. Kumbaga magkakat ka, ikakat mo lahat. Tapos, i-plot mo na para kang gumagawa ng Cartesian. Pero, puro ano lang, horizontal lang. Hindi mo kailangan ng vertical. So, para kang magpa-plot. Yun ang long cut. So, kapag nakalimutan mo, sige, cut ka dyan. Kunin mo lahat, i-plot mo. Magagawa mo yung shear and moment diagram. Pero syempre, hindi yun practical. Kaya meron tayong way para magawa siya ng mabilis. And at some point, parang automatic na siya sa inyo. Okay? Magiging automatic skill na yan kung paano gawin ang shear and moment diagram. Okay? To give you an idea, as you can see, meron tayong x1, x2, and x3. Mula sa A and B, merong certain load. And pagdating sa B and C, naputol. Diba? Nagbago yung loading condition natin. Kanina, merong triangular load. At this point, wala. And then, from C to D, or particularly at point C, nagkaroon ng support. Right? And sa D, may panibagong load. Yung tatlong cut na yan, or yung tatlong section na yan, from A to B, from B to C, from C to D, yung mga points na yan, magkakaroon yan ng iba't ibang shear and moment diagram. What do we mean by that? Magkakaiba ng mukha. Okay, mas makikita niyo yan or malalaman niyo yan later on. Pero ang importanteng maantandaan ninyo, every time na nagbabago yung loading condition or kapag nagkakaroon ng support,
magkakaroon ng change yung mukha ng ating shear. Let's say, bigyan ko kayo ng ideya. Di ba yung diagram parang gumagawa lang tayo ng linya, ng plot? For example, from A to B, ganito yung plot natin. Nagbago yung loading. Wala. Kanina pa curve, bigla siya magiging ganito. Magiging horizontal line. Na-imagine nyo? And then, nagkaroon ng reaction dito. Biglang gaganon. Biglang gaganon. Every time na nagkakaroon ng change sa loading condition, magbabago ang behavior ng diagram mo. Okay, yan lang yung point doon. Kapag nagbago ng loading condition or kapag may support, magbabago ang diagram or yung behavior ng iyong diagram. Okay? So, to continue, punta tayo dito sa beam sign conventions. Para sa beam sign convention, ito yung gagamitin natin or ito yung magiging reference mo kung paano mo i-drawing si diagram. Ganito kasi yan. Kapag nagda-drawing tayo ng diagram or kapag nagpa-plot tayo, di ba importante yung reference? Ano ang reference point natin? Siyempre yung 0. So, gagawa tayo ng line. This line, tawagin natin ito yung 0. Meaning, kapag nandito yung plot ng diagram natin, ibig sabihin either 0 si shear or 0 yung moment. Okay? And kapag nasa taas yung plot mo, halimbawa nandito, ibig sabihin, ang kanyang shear ay mas mataas sa 0. And vice versa kapag nasa ilalim. So, ang tanong, kailan ba magiging positive? Kailan ba magiging negative yung ating shear or yung ating moment? So, ito yung atin ilan sa mga beam sign convention. For example, kapag meron tayong positive external distributed load, ano ang ibig sabihin ng external? Ito, external load yan. Bakit po sir external? Nasa labas ng beam nakapatong. Diba? So, yan yung common loads na nilalagay natin sa ating beams. So, we call that external loads. Okay? Kapag ganun siya, not necessarily distributed, okay, kahit point load yan, ang point lang natin, as long as siya ay upward, okay, yung application ng force, mapa-point load or mapa-distributed load, siya ay positive. Ibig sabihin, kapag pinlat mo ang kanyang shear, if you'd like to, it needs to be positive. On the other hand, kapag siya ay pababa, like you can see here, syempre, negative yung makakos niya na shear. Okay, so malinaw tayo doon. Then, para naman sa mga internal reaction. We know na kapag nag-cut tayo dito sa loob, or kapag kinat natin yung ating beam, it will cause, or it will expose tatlong forces, yung moments, yung shear, and yung normal force. So, since we're talking about shear, so paano natin malalaman if the shear or internal shear ng ating beam ay positive? So, ganito ang gagawin mo. Di ba nag-cut tayo? Okay, ito na, nasa figure na. Nag-cut ka. So, when we cut, and kinuha mo yung nasa left side, so nag-cut tayo, di ba? Dalawa yung cut, isang sa left, ito pala, isang papuntang right. Kapag yung shear na yon will cause that particular cut or yung section to rotate clockwise, o halimbawa, kinat natin to, di ba, continue siya. So, kinat natin dito, ito na yon, isang nasa right, isang nasa left. If the shear looks like this, tulad yung nasa figure yan, anong mapapansin mo na gagawin ng shear na to, sa beam na to? Ano ang rotation niya? Yes, di ba? Paganon. And this rotation is clockwise. How about this one? Anong ginagawa niya sa beam papuntang left? Right? Paganon. Clockwise. If you see na yung
internal shear na yan ay magkakos ng clockwise rotation, that is positive. Okay? And the same is true para sa moment. So same lang siya ng rule for moment and for shear. You see this one? Ano ang rotation niya? Pag ganun. Clockwise. If it causes clockwise rotation, yung internal shear at yung moment, you will denote that rotation as positive. So yan ang gagamitin nating sign convention. So I hope or we hope that is clear to us. So before we proceed with an example, punta muna tayo sa ilan sa mga rules of thumb for drawing. So kapag nagda-drawing ka, mga bagay na pwede mong maging basis kapag naliligaw ka na ng landas. So ano ang ating mga tatandaan? Point loads. Although na-mention ko na kanina, so we have to repeat this one. Kapag meron tayong point load, di ba sabi ko kanina, kapag nagbabago ng loading condition, magbabago yung diagram. So ito na yung specific nun. Kapag merong point load, ano example ng point load? Ito. And meron pang isang bagay na point load din. Yung reactions. Tama? Di ba ang reactions, point load din yan. So yes, yung point load na to, and yung reaction natin, which is commonly a point load as well, sila ay nagkukos ng abrupt jump in the shear diagram. For example, nandito lang yung shear mo. Diba ito yung beam? At this point, nandito yung shear. Pag ganyan, halimbawa, gumagalaw ng pag ganyan. Eh, may reaction dito, pataas. Ano mangyayari? Biglang gagalaw ng shear diagram mo. Yun. Yun ang ibig sabihin natin sa abrupt jump. Nandito lang siya, biglang gumano, no? Nandun na yung ating graph. Tapos, ganun ulit. Ay, syempre, depende yan sa kasunod na load. Pero, ang point natin, kapag may point load like this one, diba? Oy, sir, bakit pataas? Diba? Positive. Yes. Diba anong nabanggit sa sign convention natin? Pag pataas, ang load, tulad nito, ang kanyang magiging result ay positive. So, halimbawa, ito ay positive 10. Eh, pataas to, eh di mas tumaas. Positive 20, sabihin natin. Kung ang reaction dito ay 10. So, 10 plus 10. So, ito dapat ay nasa 20. Okay? I hope that gives you an idea. May example naman tayo. Okay lang yan. So, abrupt change. Tatandaan nyo yan. Okay? Importante yung concept na to. Basics to eh. Pag nakalimutan mo to, GG ka sa sunod. O, sige, tuloy tayo. Distributed loads. So, point load, alam mo na ang gagawin. Punta tayo kay distributed. For a distributed load like this one, so let's say, ilagay tayo dito ng, ito yung zero diagram natin or zero shear natin. If ang load natin sa beam, halimbawa ito yung beam, tapos may load dyan na distributed, right? Ganito ang distributed, di ba? Yung rectangular. Ang shear diagram niya ay magkakaroon ng constant slope. Okay? So, let's say meron tayong simply supported beam. Pag ganyan. So, ibig sabihin dito po, may reaction tayo. Right? Sa kabilaan. May reaction dyan, may reaction dyan. So, itong unang reaction natin, pataas, magkakos siya ng abrupt jump. Diba? Sabi dun sa una, sa point load. Gaganon. Ayun. Eh, pababa to. Okay? So, bababa dapat yung ating shear. And sabi, kapag gantong distributed load, magiging diagonal line. So, ganito ang magiging result niyan. Yan. Yung dulo nito, syempre, nakadepende sa magnitude ng load na to, yung distributed load. Okay, so hindi naman accurate yung dulong point na to, ha? Pwedeng nandito lang yan, pwedeng pa ganito, pwedeng pa ganon. So, depende sa magnitude. Ima-minus natin yan. So, later on, mapag-aaralan natin. Ang gusto nating maintindihan ngayon, yung magiging effect. Ano yung effect? Right? So, yung distributed load na to will cause a diagonal line in shear. Okay? From calculus standpoint,
So, kapag calculus at pagbabasihan, ito ay, ang dahilan nito, kasi nga yung derivative ng moment, we call that the shear, is 0 at a local, mali pala ako na binasa. Ba't ganun? Wala binasa. Ito pa pala, dito lang pala tayo. So ang reason yan, later on na nga, sa maximum moment pa kasi yun. So, basta kapag meron tayong distributed load, siya ay magkukos ng diagonal line. Okay? Marami pang umiikot na concept dito. Marami pa to. Basta sa ngayon, tandaan mo muna yung mga na-discuss na natin. Punta tayo sa maximum moment or yung mga maximum moment. Ito ay laging nangyayari. Ayaw nga pala, sir, bakit kailangan nating malaman yan? Nabanggit na natin kanina na yung maximum shear and maximum moment is ginagamit sa design. Ang maximum shear ay straightforward. Di ba ginrap mo yung shear diagram natin? Kung nasa ng pinakamataas doon, yun na yung maximum shear. Paano naman po sa maximum moment? Ito yung rule na dapat mong matandaan. Si maximum moment ay lagi yang nasaan kapag yung value ng shear mo at that point is 0. For example, ganito yung nangyari sa shear diagram natin. Shear diagram. Yan. Bakit kasi tagilid? Tagilid. Let's do it like this. Yan. Let's say ganito ang mukha ng shear diagram mo. Pag ganun. Okay? Ma-encounter nyo yung ganyan. Nasaan ang zero shear? Obviously, sir, nandito. Diba? Nandyan. Ang zero. Ito yung zero natin. Nandun yung intersection ng zero at ng diagram. Yes, and sa point na to, once you graphed the maximum or yung ating moment diagram, always mong mapapansin na yung maximum moment nag-o-occur kung nasaan yung zero shear. Kaya ito na yung binabanggit ko kanina na napa-advance. So sa calculus kasi, kapag ginuha natin or dinifferentiate natin si moment, yun na yung shear. Yan. Hindi ko alam kung ito ay naaalala nyo pa. Yung maximum ng isang bagay is nandoon yan sa point wherein zero yung kanyang derivative. Diba magulo? Kung hindi natin naiintindihan ang calculus. So to give you an idea, for example, this one, ito si moment. Kapag kinuha mo ang derivative ng moment, let's say may function tayo, x squared. Ito ang function ng moment. Kapag kinuha mo ang derivative ng moment with respect to x, halimbawa 2x, kapag inequate mo to sa 0, 0 is equal to 2x, ang makukuha mong value ng x dyan, yan yung point of maximum moment. Of course, hindi to mathematically true kasi magiging 0 yung x. But that's the whole point. Kapag kinuha mo yung derivative ng moment and inequate mo yun sa 0, okay? Nandun yung maximum or yung minimum moment. So, yun lang yung point. Kapag nakita mo na yung shear diagram mo nag-0 sa part na yun, okay. Either ito yung maximum or minimum moment. Most of the time, maximum yan, pero wag kang dire-diretso agad. I-check mo pa rin. Kaya, meron tayong moment diagram. Okay? Let's concentrated moments. Hindi ko alam kung naka-encounter na kayo noon. Hopefully, you do. Example ng concentrated moment. Halimbawa, ganito. Ito yung beam natin. Minsan, mapapansin mo may load na ganito. Parang hindi nagme-make sense. Ito yung reaction, syempre, nandito sa gilid. At some point, merong gantong load, which is a concentrated moment. Kapag ganito yung loading condition, magkakos siya ng vertical jump tulad nung point load. Pero, sa moment diagram lang. Okay? Hopefully, alam nyo na yung nangyayari. Halimbawa, nandito yung moment mo. Clockwise to. Diba? Clockwise. So, bilang gaganon. Di ko makita ang
Gaganon. Yun. Okay? Basta magkakos ng abrupt jump. Ito pa yung isang bagay na bibigyan ko na kayo ng idea. Tatandaan ninyo. Kung mapapansin mo, hopefully, ito pala, bigyan ko kayo ng idea. Kapag yung point load, nilagay mo sa shear. Yan. Ang mangyayari sa shear diagram mo, perfectly horizontal. Ito ay hindi nyo kailangan maintindihan ngayon, pero alalahanin nyo to once nagsimula na tayong gumawa ng mga diagram. Yung mga point load, once napunta siya sa shear diagram, magiging horizontal. And once napunta siya sa moment, magiging diagonal. Okay? Ang tawag natin sa horizontal na to ay 0 degree slope. Okay? 0 degree slope. And this one, we call this, yung horizontal, a first degree slope. Okay. Sige. And tulad na nabanggit kanina, kapag siya ay distributed, okay, distributed yung loading. Distributed. Kapag distributed yung loading natin, kapag napunta siyang shear, magiging diagonal. And kapag napunta siya sa moment, magiging curve. Okay? So we call this a first degree slope. Sa moment, naging second degree slope. Alright? Okay, sige. And ito ay magiging dire-diretso lang. Kapag naman diagonal yung loading, tulad nito, ito nasa example. So, diagonal yung loading. Kapag naging shear yan, magiging second degree slope. Kapag naging moment, magiging third degree slope. Hindi nyo muna kailangang maintindihan ngayon. Ito ay para mamaya or later on, yung knowledge gap ninyo medyo maliit na. Kasi nagkaroon na kayo ng idea, okay, ganito pala, ito pala yung dahilan bakit biglang naging ganito yung shear. Para alam nyo na kung bakit biglang, sir, bakit yung point 2 naging horizontal, naging vertical, naging diagonal. Okay? Ganyan kasi nag-work yan. And this, or all of this, ito kasi ay derive yung behaviors na yan sa calculus. Okay? Kasi nga, tulad ng sinabi natin, yung derivative ng moment, that is a shear. And yung derivative ng shear, of course, yan na yung, yes, yung point load. Okay? So, all of this is derived from calculus. Kaya kung mapapansin natin, yung mga loading natin, yung shear, yung moment natin, interrelated sila. Particularly, yung slope. Sige, isa pa. Last na reason. Di ba kapag dinerive natin yung y, equation ng y, kinuha natin yung derivative, magiging dy over dx. Di ba ito ay slope? Di ba? Yun yung dahilan kung bakit nasabi kanina na yung derivative ng moment, di ba? Yun yung shear. Ito ay mas pagtutuunan kasi ng pansin sa theory of structure pa. So for now, focus tayo kung paano natin ngayon i-drawing yung shear and moment diagram. Okay? Sige. Let's start with an example. Sana yun? Solve na natin ang example na to. I-drawing natin yung kanyang shear and moment diagram. So for this one, wala pang mga numbers. Okay? Kasi nga, ang shear and moment diagram natin, as long as loading condition is the same, kahit magkaiba pa yung load mismo, yung W na yan, hindi 10 kN, 20 kN, most of the time, yung magiging mukha, yung drawing na mabubuo natin para kay shear and moment diagram, pare-parehas. Okay? Kung gusto mong ma-master ang topic na to, kailangan mong mag-solve ng iba't ibang klase ng loading condition para kapag exam, hindi ka na mabibigla. So, paano natin gagawin yung ganitong klase ng problem? Okay? Sige.
Ang una mong diskarte, ito naman ay general, kunin mo muna ang reaction. Siyempre, may free body diagram tayo. Ito yung mga supports natin. Dahil simple supported beam ito. Let's denote yung left support as A. So, ang vertical reaction niya ay AY. Yung right support is B. So, ang vertical reaction niya is BY. Kunin natin ang AY. Let's do summation ng moments sa B. This is equal to 0, of course. Counter is equal to clockwise moments. First, area, or yung ating counterclockwise, yung ating load na W. Area niyan is W times L. And ang kanyang distance is L over 2 from B. Right? Area nito ay WL, rectangle. Saan siya naka-apply? Sa gitna. So, ang reaction, or yung kanyang distance ay L over 2. Equal yan kay AY times L. Okay? So, makakancel yung L, as you can see. Therefore, yung ating reaction sa AY ay WL over 2. And because this is a symmetrical type of beam, we can say na yung kabila is ganun din, WL over 2. Kahit itry mo pa. So, ano ang gagawin natin? So, okay na tayo ha, kay AY and BY. Basically, equal yung dalawang yan. Paano natin itutuloy ito? So, sa standard practice, we can call this the long cut. Ang gagawin natin, kukunin natin, or para madraw natin ang shear and moment diagram, i-drawing natin yung ating shear and yung ating moment function. Paano natin gagawin yun, sir? Mag-cut ka sa kahit saan sa point na to. Okay, nag-cut tayo dito. Di ba kapag nag-cut tayo at any point, meaning, hindi sa atin mahalaga kahit saan pa yan. We expect na makukuha na natin yung whole, yung magiging buong behavior ng ating particular element. Specifically for this one, kahit saan tayo mag-cut sa point na to, kung mapapansin mo, yung load kasi natin, iisa lang. Yung vertical lang, and yung upward na reaction. So, kahit saan tayo mag-cut dito, we can say na nakuha na natin ang magiging behavior or yung magiging graph ng ating diagram. Isang cut lang yung kailangan natin, safe na tayo. Buo na yung diagram natin. What do you mean by that, sir? Bigyan kita ng idea. Balikan natin yung example na to. Dito, ilang cut ang kailangan natin? Okay, para mag-guess mo kung bakit may cut na ginagawa pa dito. Dito, gagawa ka ng tatlong cut. Isa from A to B, another cut from B to C, another cut from C to D. Bakit? Kasi nagkaroon ng pagbabago ng loading condition. From A to B, may load. Tapos, at point B natapos, naputol yung load. From B to D, wala. B to C, wala. So, another cut dapat sa point na yan. And, pagdating sa C, nagkaroon ng vertical loading or ng reaction. So, nagkaroon ng loading condition. So, from C to D, ibang cut na naman. Okay? So, that's how it works. So, dito kasi, sa example na to, as you can see, yes, di ba? Kahit saan ka mag-cut, walang problema. Okay, so cut tayo. Let's say nag-cut tayo. Ito yung ating magiging diagram. Wow. Yan. Ito yung ating reaction sa A. Ayan. Mayroong vertical. Hindi ko na ilalagay yung horizontal ha, kasi 0 naman yun. Hopefully nakikita mo na kung bakit 0. Then, magkakaroon tayo ng normal force na hindi naman natin kailangang ilagay. Right? Yung axial. Kasi nga, shear and moment lang tayo. So, meron tayong shear. Meron tayong moment. Okay? This is the moment. This is the shear. And don't forget, meron tayong
load. Okay? Let's call this distance kung saan tayo nag-cut x. Okay? What do we mean by x? Ibig sabihin, any length yan from 0 hanggang L. So, mula dito, kahit saan. Yan si x. Ibig sabihin, kapag nagbago si x, most likely, magbabago din si m and si b. So, kukunin natin yung function ni moment and the shear in terms of x. Ano po, bigyan kita ng mabilis na magiging result natin. Ano yung magiging output natin? O halimbawa, nakuha natin si m. Ang nakuha nating equation or function ng moment ay 3x. Ano pong ibig sabihin yan, sir? Ganito yon. Mas mapapabilis kasi ang pagdodrawing mo ng diagram kapag ganyan. Paano yun, sir? O, halimbawa, ito yung ating moment diagram. Ito yung 0. Ito yung length natin. Let's say, ang total length natin, ang length ng beam mo ay 4. Yan. Paano natin ngayon i-drawing si moment diagram? Ganito lang. I-substitute mo yung length dun sa equation. O halimbawa, gusto natin malaman ang moment at x is equal to 0. Nasaan po yan? Nandito sa starting point. Ito yung 0, ito yung 4. Para kang may Cartesian plane. Ibig sabihin, at x is equal to 0, i-substitute mo. 3 times 0, okay po. Ibig sabihin, ang moment pala at distance 0 ay 0. Paano kung nasa 1? Di palitan mo yung 0 ng 1. Ilan to? 3. Ibig sabihin, aangat ang diagram mo. 3. Okay. Sir, paano kung malalaman yung slope? Kung siya ay pataas or kung siya ay straight or siya ay naka-curve? Doon na papasok yung sinabi ko kanina. Diba? Yung load. Kung walang load dyan or vertical lang yung pinanggalingan, magiging horizontal. Kung siya ay ganito, magiging diagonal. And so on and so forth. Okay? So, may idea ka na? Okay. Yon ang purpose ng function. Alright? Sige, drawing na natin. Isusulat na natin yung function. Sir, paano natin gagawin ngayon si function? Given that this is x, any distance from 0 hanggang dun sa L, from A to B, any distance from A to B, ang gagawin lang natin, kukunin natin yung equation ng M by doing summation ng moment about this point kung saan tayo nag-cut. So, mag-summation tayo ng moment. Siyempre, equal to 0 yan. Let's say, positive. Di ba dapat positive? Yan. Positive yung yan, counterclockwise. So, huwag kayong mag-alala kung ganito yung ating what do we call yung ating sign convention. Okay? It's okay. Basta ang importante, later on, ang kailangan mong i-consider pa din, baka isipin mo, sir, naka-counterclockwise. Di ba dapat clockwise yung positive? It's okay. Huwag kang mag-alala. Mamaya, makikita mo ang mangyayari sa diagram natin. Ito ay para lang sa particular equation. Para alam lang natin kung ano yung ipapositive. Pero kung ikaw ay diskumpiyado, edi gawin na natin na assume na natin na naka-positive yung counterclockwise. Ayan. So, counterclockwise positive tayo. Counterclockwise positive na lang. Ba't ba kasi, sir, ang dami mo pang gustong gawin? Sige, counterclockwise positive. Ilagay na din natin, di ba ang reaction natin dito, AY, WL over 2. Yan. Tama? Okay. Ibig sabihin, kapag kumuha tayo ng moment at this point, summation ng moment, dito. Sa cut. Summation ng moment sa cut. Counter or clockwise positive. So, we will have WL over 2 times distance, X. Okay? O nga pala, ba't ganito ang diskarte natin? Nakatingin ako sa book. Di ba ganito tayo mag-summation ng moment? Yan. And counterclockwise or clockwise is equal to counterclockwise. Ganun nga pala tayo mag-moment. Ba't ba biglang nag-iba tayo ng diskarte? Ayan. So, ano pa yung clockwise? Wala na. Di ba wala na?
Okay, so equate na natin. Ano yung mga counterclockwise? Ayun, yung M. So, lagay mo, M. Alright? Okay. And then, ano pa? Yung, ito. Ito ay W. W. Alright, W. So, plus, area muna, WX. Ano yung distance? X over 2. Ay. Hopefully, hindi ka nalilito. Ito pa rin yun. Ako pa rin yung alam mo na pagkuha ng reaction. Hindi ako nagbabago. Diba? Ito yung point load, yung distance x. Ito yung distributed load, ito yung area, ito ang distance. Okay, walang bago dyan ha. Wala lang numbers. Puro letters nga lang. So, masanay ka na sa mga ganyan. Papalakasin yan yung algebraic ability mo. Magiging isa kang, pag by the time na graduate ka, isa ka ng mamaw sa pagsusolve. Sige. Or M is equivalent to, ilipat natin yung WX x over 2 dun sa left side. So, we will have WL x over 2 minus WX squared over 2. Okay? Pwede mong isimplify yan. Diba? The M is equal to, anong pwede mong ilabas po? Pwede mong ilabas yung W. Diba? Pwede mong ilabas yung WX, pero pwedeng W over 2. So, yun na lang. W over 2 is equal to LX minus X squared. Ito na yung equation natin ng moment. Ano ang makukuha natin dito? Kapag may nagawa kang ganito, halimbawa, binigyan ka ngayon ng value ni L, let's say 5. Kung gusto mong ma-drawing ang moment diagram, ano lang yung kailangan mong gawin? Mag-substitute ka lang ng value ng x. O, gusto mong makuha ang moment at x is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5. Substitute mo dyan. Tapos, i-plot mo. Yung mabubuo mong plot, yun na ang iyong magiging moment diagram. Diba? Okay, tapos. O, sige. Kunin naman natin ang ating shear function. Paano natin kukunin ang function shear? Mag-summation tayo ng forces sa y. So, equal to 0 yan, of course. Okay? So, taas equal to pababa. Ano yung mga pataas? Yung WL over 2. Yan. Ano yung mga pababa? Yung W, yung area niya, WX, and yung shear, plus shear. We can isolate the shear para makuha natin ang shear function. So, magiging WL over 2 minus WX. Wow. Pwede bang i-simplify yan by factoring out yung W. Magiging W times L over 2 minus X. Ito na ang ating shear function. Okay. Paano mo ngayon ito-drawing ang shear diagram? Sige, drawing tayo. Saan ba pwedeng ilagay? Dito na lang. Yan. Okay. Ito yung ating load. Yan. Ito ang ating load. May paganto. Wow. Diba? Distributed load siya. Tapos may reactions tayo dito. Yan. So, ito yung shear muna. Shear. This is shear and this is 0. Kuha na rin tayo para sa moment. Moment. Paano natin ito-drawing ang shear? Ano nga ang unang rule? Kapag point load, abrupt change. Equivalent yung magnitude kung ilan yung itinaas. Meron tayong point load dito na A o WL over 2. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng abrupt change. Mula sa 0, biglang aangat. Ano yung value na to?
ito ay WL over 2. Or basically, itong point na to, dapat ito ay equivalent sa WL over 2. Okay? Sige. Ano ngayon ang magiging next step natin? Okay? Sige. Let's say, gusto natin kunin ang value ng shear. Di ba itong buong to, ang buong length ng beam natin, this is L. Right? Para magkaroon tayo ng ideya kung paano ang magiging behavior ng ating shear diagram, tingnan mo yung load. Sir, distributed load. Ibig sabihin, diagonal ang magiging shear diagram natin. Ang tanong, nasaan yung kasunod na plot? Para ma-drawing na natin yung diagram. Di ba kailangan lang natin ng isa pang plot? Halimbawa, ganito. I-drawing mo lang. O, yan. Tapos na yung diagram. Kasi alam natin na diagonal siya. Kailangan lang natin ng kasunod na plot para may drawing natin. Eh, wala pa tayo nun. Ano nga ang pwede mong gawin? Mag-substitute ka dun sa equation. For example, gusto mong makuha ang shear diagram natin sa midspan. Nasaan yung midspan? Dito. Kung midspan yan, ibig sabihin ang length ay L over 2. Ibig sabihin dito sa point na to ang tinutukoy natin. Di ba ito? At L over 2. Yan. Kunin natin ang shear at L over 2. Paano? I-substitute mo lang yung L over 2 doon sa X. Tama? Yan na yung ginawa natin kanina. Substitute mo yung length doon sa X. Kasi yung X na yan, yung magsasabi kung ano yung magiging shear natin at any point. Okay, let's say, X is L over 2. Substitute natin. L over 2 minus L over 2. Yung X, ginawa nating L over 2 para makuha natin yung shear at L over 2. Anong mapapansin mo? Ito ay 0. Ibig sabihin, at this point sa gitna, ang ating shear diagram, diagonal, 0. Yung diagram mo, yun, na-hit niya yung 0. Eh, paano naman, sir, kung gusto ko makuha yung nasa dulo? Ibig sabihin, yung X natin, saan siya equal? Sa L. Diba? Yun yung dulo eh. Yung total length, halimbawa ito ay 0. If L is equal to 5, di yung length na yun sa dulo, that is 5. Meaning, X is L. Lagay natin. W, L over 2, minus X is equal to L. Ilan po yan? W is equal to negative. Tama? Parang yung 1/2 minus 1. Okay? So, negative L over 2. Kung papansinin mo, negative. Para siyang WL over 2, pero negative. Tama? Ito ay negative WL over 2. Nasaan ngayon yan? Eh, di nandito. Drawing mo lang, horizontal line. Di naman horizontal yan, sir. Saan yan, ha? Yan, pwede na, malapit. Dito pala. Ayan. Ito na yung shear diagram mo. At pagdating mo sa dulo, kung papansinin mo, di ba may point load pa dun, sir? Yes. Saan nga equivalent yun? Di ba WL over 2 din? Right? Babalik yun dun. Ayun. Ito ang isang bagay na tatandaan mo. Dapat si shear and si moment diagram, pagdating mo sa dulo ng beam, lagi dapat magko-close yan. Laging babalik sa 0. Nag-start ka sa 0, babalik ka sa 0. Ano po lang ngayon, sir, ang mangyayari kapag hindi ko na pa 0 yung diagram? Pagdating ko po sa dulo, hindi siya 0. Mali ang ginawa mo. Ganun lang kasimple yun. The moment na yung nakuha mong shear and moment sa dulo ng diagram mo ay hindi 0, wala na, finish na. May mali ka nang ginawa. Ganun lang kasimple. Malalaman mo agad kung may mali ka. So, dapat 0 yan.
Kahit wala pang numbers, tinan mo ang ginagawa natin. Wala pang numbers to ya. Pero nagsizero pa din siya. Kasi ganun talaga ang mangyayari. So, ang mabubuo mong equation ngayon, yan na yung representation ng pangkalahatan. Ay, paano po pala, sir, kapag moment? So, unang-una, yung behavior muna ng curve or yung graph natin. Di ba kapag shear ay diagonal, anong mangyayari sa moment? Curve na siya. And ito ay first degree curve or yung diagonal, magiging second degree. Kung iyong maaalala or kung hindi mo na naaalala, ang diagonal or yung slope, to be exact, na 1 degree, kapag yan ay naging second degree curve, yan ay parabola. So, ang first degree curve sa analytic geometry, yun ay linear equations. Ang example ng linear equations, 2x plus 3, 3x plus 4, linear equations yan. Itong line na yan, linear. Line nga, di ba? Kapag hindi na siya line, naging curve na siya, ang tawag na sa kanya ay second degree curve. Or to be exact, sa analytic geometry, ang example ng mga curve natin ay yung mga conic sections, yung circle curve yun. Pero, dito sa shear and moment diagram, kapag second degree na siya, or second degree yung equation, example, x squared, 3x squared plus 4, ito ay parabola. And y is equal to x squared. Itong equation na to, to be exact, this equation, y is equal to 4x squared plus 5. Ang equation na to, ang tawag natin dyan ay parabola. So, kapag ang shear mo ay diagonal, pag napunta yan sa moment, yan ay magiging parabola. I know na lahat ng dinidiscuss natin ngayon, possibly bago sa'yo and magiging overwhelming. But that's, ganyan talaga sa una. Unti-unti, ma-absorb mo yan. So, ang tanong na lang, kailan? Sige. Alam na natin ang mangyayari. Okay, sir, diagonal sa moment, magiging parabola yan. Ang tanong, yung values. Okay? Sige, let's start. For example, gusto natin makuha ang moment dito sa starting point. Okay? Sa starting point. Nga pala, alam na natin or we have already established na yung maximum moment ay nasa zero shear. So, nasaan po yung zero shear? Ito ang zero shear, di ba? So, ibig sabihin po ang maximum moment around sa gitna. Nasaan po yan? Nasa L over 2. Okay? So, sure na tayo na yung maximum moment ay nasa L over 2. Okay? Sige. Let's do this. Substitute natin ngayon yung value ng L at this point para makuha natin yung moment sa simula. Dito yan. Ito yung equation natin. Right? If x is equal to 0, ano kaya si m? Imagine mo, lagay ko na dito. Buburahin din natin mamaya. W over 2, tapos yung x ay 0. Minus 0 squared. Ano kayang mangyayari? Yes, di ba? Ito ay 0, ito ay 0. 0 times W over 2, tama, 0. Sige, so alam na natin na yung ating diagram for moment at this point is 0. Punta naman tayo sa dulo. Although nabanggit ko na siya ay automatic magiging 0 din sa dulo, dapat itry pa din natin sa function. Nga pala later on, sa mga susunod na example, sa mga susunod pa, mas marami pang susunod, malaki ang chance na may mga numbers na talaga. Ito ay para ma-establish lang sa inyo yung knowledge kung paano ginagawa yung function.
Pero sa totoo lang, kapag gumagawa tayo ng shear and moment diagrams, wala naman na talagang ganito. Diretso na ba, kumbaga? Hindi na mga letters. May mga numbers na talaga. Ay, halimbawa pala, yung ating x is equal to L. Ibig sabihin, nasa dulo. At try mo ha, W over 2, L times L minus L squared. Ito ay magiging L squared. So, L squared minus L squared, ilan to? 0. Tama, 0 times W over 2, 0. Pwede mo itry yan kung nabibilisan ka. Ibig sabihin, 0 talaga. Diba? Ano po kaya yung moment sa midpoint? Substitute natin. Nasaan yan? L over 2. Okay, let's try. Dito na, sa ilalim. M is equal to W over 2 Lx minus x squared. Okay? Sige. So, if x is equal to L over 2, W over 2, L times L over 2 minus L over 2 squared, simplify natin. Kailangan nyo ng mga ganitong skill ha, paano mag-simplify. So, L squared over 2 minus L squared over 4. Right? So, L squared over 2 minus L squared over 4, ilan yan? Yes. L squared over, ilan? 1/2 minus 1/4. Yes. L squared over 4. Kapag sinimplify mo pa, yan ay magiging WL squared over 8. Ibig sabihin, itong equation na to, ito yung equation ng maximum moment. And sure tayo na nandito yan. Kapag naglagay ka ng value dyan, kapag nilagay mo sa graph yan, makikita at makikita mo yan. So, i-drawing na natin. Yun. Wala kasing number, guys. Mag-isip ka eh. Ayan. So, WL squared over 8. And also, kaya mong makuha yung equation na to kapag yan, kinuha mo yung slope or kapag kinuha mo yung sinasabi ko kanina, yung equation ng... Okay, so let's try natin. Kapag kinuha natin yung equation ng moment, M is equal to W over 2 minus, times Lx minus x squared. Kapag kinuha natin ang derivative niyan, so first simplify natin or i-factor natin or distribute natin yung W over 2 sa loob. Magiging WLx over 2 minus WX squared over 2 para mas madaling i-differentiate. Kapag kinuha natin ang derivative nito at inequate natin sa 0, ano po yung makukuha natin? Baka isipin mo ito agad. Hindi pa. Ang makukuha natin dito is yung point kung nasaan yung maximum moment. And ipoprove natin na siya ay nasaan? Nasa L over 2. Baka sabihin nyo, sir, saan galing yung sinabi mo na when shear is equal to 0, nandoon ang maximum moment? Ipoprove natin. Alam na natin na nasa L over 2 siya. Ibig sabihin, dapat ang makuha nating value dito, L over 2. Right? Sige, try natin. First, kunin mo ang derivative or i-differentiate natin si moment. This will become dm over dx. Sana marunong ka na mag-derivative. Itong WL over 2 dito, ito ay constant. Ang variable natin ay x. So, siya lang yung i-differentiate. So, ang derivative ng ax, where a is constant, di ba? X lang. Ay, x lang. A lang. A. So, ibig sabihin, ang derivative ng WLx over 2 is WL over 2. How about WX squared over 2? Diba kapag ax squared, ang kanyang derivative ay 2ax. So, this one is 2w over 2x. Makakancel yung 2. Okay? Now, ang sabi natin, ang maximum moment is at the point wherein the derivative of the moment function is equal to
0. So, itong dm over dx, yung slope, okay, sa calculus yun yung tinatawag nating maxima, minima. Yung dm over dx na yan, yan ay dapat 0. Ito ay lumalabas sa board exam. Yung maximum, minimum. Kaya importante na maintindihan nyo kung ano yung mga yan. So, for now, may idea na kayo. Hopefully, magamit ninyo, ma-instill ninyo para magamit ninyo sa compre. So, at slope is equal to 0, di ba na-establish natin, itong m parang yung y. Ang derivative ng y is dy over dx. Ito ay slope. So, yung y, yan yung m. Kinuha mo ang derivative, dm over dx. Ang dm over dx ay slope. At slope is equal to 0, nandoon ang maximum. Di mo ba napapansin? Ito yung ating curve ng moment. Sa curve na to, may slope tayo. Pero pagdating doon, kung i-zoom in mo yan, para yung ganito. You know, horizontally. Flat siya. Ano ibig sabihin kapag flat? Slope ay 0. Okay? Para yan nagtapon ka ng bola. Di ba may ganun? Darating sa dulo, or sa kinetics, kapag na-reach na yung maximum point, ayun. Di ba babalik siya? Babagsak siya pababa. Anong napansin niyo doon? Ang slope ng ating tinapong bola ay parabola. And yung maximum point ng parabola, that is the point wherein the velocity is 0. Lahat yan calculus. Kung hindi nyo napapansin. Pinasimple lang, pero calculus lahat yan. At maximum point, ang slope doon ay 0. Eh kapag slope ay 0, di ba? Maximum nga siya. Okay. Sige, papatunayan na nga natin. See? Alright. Sige. At dm over dx is equal to 0, we will have wl over 2 minus wx. We multiply both sides by 1 over w. So, 1 over w times 0 is 0. So, dito sa part na to, makakancel yung w. Anong matitira, sir? L over 2 is equal to 0 and minus x. Lipat natin yung x sa kabila. X is equal to L over 2. Ayun. Nakita mo? At x is equal to L over 2, nandito ang maximum moment. So, na-prove natin ngayon. Lagi po mangyayari yan. At the shear is equal to 0. At that point, the moment is either at its maximum, hindi pala lagi maximum. Pwedeng nasa maximum or pwedeng nasa minimum. Pero most of the time, maximum yan. Halimbawa, itong sa curve na to, imposible namang magka-minimum pa dyan, di ba? Maximum na to. Ang minimum niya dyan ngayon is yung 0. Yung isang curve, isa yung maximum niya, maximum. Yung pinakamatas na point, automatic maximum na yan. Okay? Ibig sabihin, ito na yung ating, itong drawing na to mismo. Ito na yung sagot na hinahanap kadalasan. Kapag ang pinapahanap ay yung shear in moment diagram. Ito ang kailangang output sa'yo. Ganito, ganito, ganito. Okay? Sige. So, this is your shear in moment diagram for this loading condition. Ayan. So, hopefully, may nakuha kayong mahalagang bagay dito. Simula pa lang ito ng bending. There's more to come. For example pa lang. Marami pa yan. And baka matagalan tayo dito. Madami tayong pagdadaanan na bagay-bagay. So, brace yourselves. Mag-aral ng mabuti. Ayan. So, nakalimutan pala nating ilagay yung mas magandang drawing before tayo mag-proceed sa next problem. Yan. So, ito na yung mas magandang drawing. Actually galing to sa book. Yan. Para dun sa ating unang example. Yan. So, ito din naman yung din drawing ko. Pero mas malinaw, di ba? Siyempre, buo na yan. Okay? So, ito yon. Notice the behavior. Nasaan yung maximum. Ano yung nangyari sa graph.
Okay, simula pa lang yan. So, punta tayo ngayon sa pangalawang problem. Alright? So, for this one, draw rin natin yung magiging shear and moment diagram niya. Okay? So, let's do that. So, first, what we want to do here is hanapin ang reaction. Sige. Let's do summation muna ng forces vertical. Drawing natin ang kanyang FBD. Mayroong vertical, mayroong moment. Let's call this moment at moment na lang. Ito naman ay reaction. Okay. AY. Let's do summation ng forces vertical. Bakit po pala natin, sir, kinukuha ang mga reactions? Para yan maisulat natin yung functions tulad nung kanina. Kapag may mga numbers na talaga or hindi na letters yung nakalagay, syempre, hindi na necessary yung mga function. Pero, okay pa din gawin yun. Ang gagawin mo na lang later on, kapag nakuha mo na yung function, magsasubstitute ka na lang dun sa nakuha sa x. Diba ang pinagsasubstitute natin kanina L? Kung may totoong numbers, i-substitute mo yung totoong number. Basic ang mangyayari kapag ganun. Pero, kung ayaw mong gumawa ng mga function sa totoong buhay, dinediretso na yan. Hindi na tayo gumagawa ng function. Like, kumukuha na tayo ng reactions, dire-diretso na. So, later on, papakita natin kung paano. Summations ng forces vertical muna. You have upward is equal to downward forces. Meron tayong AY is equal to area nung rectangular. So, 1/2 times WO, right? Yung magnitude ng height na to ay WO. Tapos, ang length ay L. Tapos. Di ba? Alright. So, ang ating reaction is WOL over 2 or 1/2 ng WO times L. Next, kunin naman natin ang moment. So, equal to 0 yan. Clockwise or counterclockwise is equal to clockwise moments. Saan tayo nag-summation ng moment? Doon sa support. So first, at the support, we have M. Then, equate natin. Wala nang iba. Tama? Wala na. Yung load. So, ano yan? Area muna. 1/2 WO times L. Ano yung distance? Di ba rectangular to? Nasaan ang centroid? Dahil ang buka ay nasa right, yes, 2/3. 2/3 ng L. Makakancel yung 1/2, yung 2 dun sa 1/2, and yung 2 dun sa 2/3. Meaning, ang ating moment or yung reaction natin doon sa support na moment, lagyan natin moment at the support na lang, MS, ay WO L squared over 3. So, we need that para sa pag-cut natin. Dito, isang cut lang ulit ng kailangan. Di ba? Tama, isa lang. Yes, isang cut. So, mag-cut tayo. Ayun, mag-cut. Kunin natin ngayon ang free body diagram na mabubuo. Actually, parang ganun pa din eh. Di ba? Pero sige. Ito yung reactions. AY. Ito yung moment. Baliktad ang direction. Pag ganito. This is moment sa support. Ano pa ba? Ayun. Yung ating load. This is W. Let's call this W na lang. Hindi yan W sub O ha. Ang W sub O yung nasa dulo. Yung dito, hindi na natin sure. Right? Or let's say para hindi natin mapaghalo, di ba ang W sub O yan lang naman yung height? So let's call this height as Y. And yung distance na to, which could be any distance from 0 to L, di ba X ang tawag natin dyan? So una, kunin natin si Y. Halimbawa ito yun. Di ba nagkat tayo dito? Ito si Y, yung height na yan. Doon sa pinagkata natin. Ano po kaya yung value ng Y? Paano natin kukunin? Pwede mong kunin
using ratio and proportion. Right? So, ratio and proportion natin. Y over X is equal to WO over L. Okay ka pa? Sana okay ka pa. Y over X, compare mo dun sa mas malaki. WO na height over length na L. So, hopefully nakikita niyo yung logic, oh. Yung height na Y over yung distance X mula sa support. And yung WO na height over yung L na distance mula sa support. Yan. So, I want you na maintindihan na kung paano to ginagawa. Ibig sabihin pala, this Y is equivalent saan? WOX over L. Dito galing yan, ha? X, lipat mo dun. Okay. Ngayon, kunin na natin yung equation ng moment and shear. Because dito, merong moment dyan. Let's call this moment equation. And meron tayong shear pababa. Let's call this the shear equation. Tulad ng nangyari kanina. Alright? Sige. First and foremost, let's do summation ng forces vertical para makuha yung shear equation natin. So, downward is equal to upwards. Ano yung downward? Yung V. Ano pa po? Yung area nung rectangular loading. So, that is 1/2 times yung height. Ano nga yung Y na height? W sub O times X over L. Ano yung base ng triangle? Times X. Tapos. Diba? Ayan. Equivalent siya sa pataas na AY. May value tayo ng AY. 1/2 ng W sub O times L. Tama? Tama. Okay? O, sige. Next step, isolate natin yung V by moving yung 1/2 WX times X over L sa kabila. This will become V is equal to 1/2 ng W sub O times L minus 1/2 ng W sub O X squared, X times X, over L. And dito, mayroon kang pwedeng i-isolate. Ano yung pwede mong i-isolate? Yung 1/2 tapos yung W sub O. Pwede, di ba? So, V is equal to 1/2 times W sub O times L minus X squared over L. Ito na yung shear equation. We can do the same para naman sa moment equation. Let's do that. By doing summation ng moment sa pinagputulan natin. Dito. So, equal yan sa 0. Let's do ganyan. Counterclockwise is equal to clockwise moments. Ano ang counterclockwise about this cut? Yung MS. Ano pa? Yung load natin. Right? Okay. So, MS is equal to WL squared over 3. Naku, complicated na. Oo, ganyan talaga. WL squared over 3. Right? Yan yung MS. Ano pa po? Yung load. Area times yung distance. So, alam na natin yung area niyan. Ito yun, oh. Right? So, 1/2 times W sub O X squared over L. Mas magandang itry nyo to. Hindi nyo maiintindihan to ng pinapanood lang. So, 1/2 W sub O X squared over L. Ito na yan. Yung area pa lang yan. Yung area. 1/2 WX squared over L times X. Ano yung distance? Kung dito tayo nag-cut, saan galing yan? Doon sa mukha. Yes, 1/3 ng X. Equals. Wala na. Okay, ano yung mga clockwise? Yung mismong moment. So, clockwise. Plus, ano pa po? Yung AY. Which is 1/2 WO L. WO times L times yung distance, X. Right? Okay.
Ano ang susunod nating gagawin? Simplify. Move natin ito dun sa left para m na lang yung maiiwan. Ito na yung m. Equals WO L squared over 3. Yan. Plus 1/2 times 1/3, 1/6. WO x squared times x cubed over L. Okay? Ano pa ba? Yung negative 1/2 times WO L times x. Okay? So, what we can do next is simplify natin. So, ano yung pwede nating ilabas? Pwede nating ilabas yung W sub O. Okay? So, lagay natin. W sub O times L squared over 3. Ano pa? X cubed over 6L. This is plus. Minus LX over 2. Pwede mo pang i-simplify ito kung gusto mong walang mga numbers or walang L. Pwede mo pang ilabas yung L. Pwede mo pang ilabas yung X. Ibig sabihin, wala tayong lower limit kung paano mo gustong i-simplify ito. Pero, pwede ka nang tumigil dyan, sa totoo lang. Kasi, di ba, pag exam naman, ay madali tayo. Unless, may gustong may gustong mukha yung inyong instructor kapag nilabas yan sa exam. Siyempre, kailangan nyo sundin yon. Pero kung para lang naman sa sarili ninyo, kayo nang bahala. Pwede nyo nang itigil yan at this point. Kasi subjective yung word na simplify. Yan. So, ito na. Na-simplify na natin. Gagamitin lang naman kasi natin ito mamaya for substitution. Yeah, for substitution. So, we have the moment equation and the shear equation. Okay? I-drawing na natin yung ating magiging shear diagram. We know that since yung ating load ay triangular or naka-slope na siya, sa shear diagram, dapat siya ay magiging, di ba, slope na diagonal, ang kasunod ay second degree, siya ay parabola. So, if we do draw, ito yung ating beam, ito yung ating beam, ito yung ating initial load condition, yan. Ito yung ating magiging shear diagram, ito yung ating magiging moment diagram. This is shear, this is moment. Okay? Meron tayo ditong moment, meron tayong reaction. AY. Ayan. First, punta tayo sa shear diagram. May point load tayo sa A. Alright. Okay, sir, di ba pag point load, biglang abrupt change? Yes, yung. And itong height na to, ito ay, ano ngayong AY? W or 1/2 WO L. So, WOL over 2. And then, alam natin na siya ay gaganto. Kumbaga, at dulo dapat 0 yan. And alam natin na yung curve is magiging somehow pag ganun. Or parabola. Kumbaga. So, paano natin ngayon ida-drawing yan? Okay? So, how do we do that? I-check mo. Pwede ka ngayong mag-check. Gusto kong ma-check ano kaya or nasaan kaya banda yung aking curve sa midpoint. Ibig sabihin at L over 2. Yun nga lang, dahil wala pang number, baka mahirapan kang i-visualize. But we will try regardless. So, what if po si X ay L over 2? So, what if lang naman? Para lang ma-drawing natin kung nasaan siya banda. Sige, drawing natin.
1/2 WO L. So, ano po sa X? L over 2 squared over L. Kakopy ko lang na to, or ikakat natin para ma-simplify natin dito. Kapag kayo ay meron ng numbers na nakalagay, ganito pa rin yung gagawin nyo. It's just that, imbis na mga letters, number na yung nakalagay dito. Kumbaga walang diferensya sa ginagawa natin ngayon, sa gagawin mo talaga kapag ang binigay na example sa inyo ay may number na. Huwag niyong i-skip to. Importanteng makuha ninyo yung concept. Para kapag nag-proceed na tayo sa mga totoong example or yung usually na lumalabas, kasi yung lumalabas talaga sa exam, may mga values na. May idea na kayo kung ano yung gagawin. Hindi na ganun hirap pa yung, or hindi na ganun kalayo pa yung gusto kong explain. Nandun na sa totoo. Medyo maiintindihan na ninyo. Sana. So, 1/2 W sub O L minus, ito ay magiging L squared over 4 over L. Okay? And this one, pwede mo i-cancel yung L na to at yung nasa ilalim. Simplify natin. This should become L minus L over 4. Tuloy natin. This will become 1/2 W sub O. Ano yung sagot dito? 1 minus 1/4. Di ba? Parang ganun yan. So, 3L over 4. 3/4. Simplify pa natin. Magiging 3WO times L over 8. Or 3 over 8 WL. Ngayon, ang starting point ng curve kasi natin nasa 1/2. Diba? 1/2 ng WOL. Ano po ang mas mataas sa 3 over 8 and yung 1/2 WOL? Yung 1/2. Ibig sabihin, at bandang gitna, nga banda dito siguro yung curve natin. Kasi nga, mas mababa. Pero, mas mataas siya sa 0. Mas mataas siya sa 0. Yun nga lang, mas mababa siya dun sa starting point. So, basically, siya ay magiging, right? Pag ganyan. Yan. Huwag yun napansinin kung pangit ng pagkakadrawing, pero ito ay parang curve ng parabola. Okay? Hindi parang parabolic. Parabolic curve talaga siya. Hindi nga lang kasi ma-drawing, hindi ko lang ma-replicate. Okay? Pagdating ngayon sa moment, siya ay, okay, if this is first degree curve, this is second degree, dapat sa moment, siya ay third degree curve na. Okay? Sige. Ay sir, kung ganyan po pala, nasaan kaya yung ating maximum moment? Okay? Nasaan yung ating maximum moment? Hindi pa natin malalaman. Kung totoo bang maximum siya or minimum siya. Kasi kung papansinin mo, sir, nasa dulo lang siya. Eh, di ba kanina kung babalikan natin, nagsi-zero din naman sa dulo. Babalik yun, no? Babalik yun sa dulo. And yung dulo na yon, nandoon yung minimum. So, usually, yung mga dulo natin, okay, nandoon yung either minimum or maximum. So, hindi natin masasabi agad kung sa graph natin or sa diagram natin, nasa dulo yung 0. Although kung titinan mo, hindi naman 0 yung dulo, di ka bumabalik sa 0 yan, tulad ng nabanggit natin. So, pwedeng nasa dulo yung maximum or minimum. Yun nga lang, hindi natin masabi agad. Unless, ma-drawing mo na yung diagram. So, para sure ka talaga na makuha mo yung maximum moment, i-drawing mo yung diagram. Although darating ka sa point na makikita mo na agad. Pero for now, let's take it easy. So, paano mo ngayon i-drawing yung moment diagram? Alam mo na siya ay third degree curve. Eh di paano ngayon yung plotting? Eh di mag-substitute ka doon sa ating equation. Di ba may equation tayo? Ayun. Kunin mo yung equation, substitute natin. Ito na.
Ayan. So first, i-try natin at L is equal to 0. What is moment at L is equal to 0? Ayan. Imagine mo, L is equal to 0. 0. 0 to. 0. 0. Ibig sabihin, moment is equal to 0. Dapat. Okay? Sana, 0 dapat. Pero, sir, kung aalalahanin mo, di ba binanggit mo kanina, kapag meron tayong concentrated moment, ayun. May concentrated moment tayo, ng MS. Di ba concentrated moment yan? Kasama yan. Bibilangin mo yan. Magkakaroon tayo ng abrupt change sa moment. Ibig sabihin, from 0, bigla kang ganito. Ayan. Okay? Ay, sir, paano naman yung magiging behavior? So, alam na natin na siya ay magiging third degree. Right? So, itry mo na lang ngayon yung nasa dulo para ma-drawing na lang natin yung ating graph. So, try natin. If x is equal to L. Yun na lang. Para diretso na tayo sa dulo. So, m is equal to WO L squared over 3 plus x cubed. Magiging L cubed over 6L minus L times L over 2. Alright, try natin. Tuloy. L cubed over 3 plus L cubed over L. L squared over 6. Sorry. 6 minus L squared over 2. Ano yung sagot sa 1/3 plus 1/6 minus 1/2? Ayun, 0. So, ito ay 0. Ibig sabihin, sa dulo, ang moment natin ay 0. Ayan. So, dito, ang moment mo ay hindi pa sumakto eh. Sakto ka na sana. Ganyan, no? Yan. Ito ay third degree curve. Sa dulo ay 0. Ibig sabihin, sir, yung dulo, nandoon ang 0 moment. Sa simula, nandoon yung maximum, pero, ano to? Di ba nasa baba siya ng 0? Negative. So, siya yung maximum negative moment. May times kasi na ang pinapahanap sa problem is yung moment na positive or yung moment na negative. So, titingnan nyo. Kapag walang binanggit, ibig sabihin, absolute value. Either mapa-positive or mapa-negative, check mo kung nasaan yung mas mataas na absolute. Yun yung maximum moment lang. Pero pag in-specify, maximum negative, then ito yon. Maximum positive, yung tulad ng first problem. Nasa taas. Positive yan. Okay? Pero pag nagde-design tayo in real world, usually, hindi natin tinitingnan kung positive or negative siya. Absolute yung tinitingnan natin. But, depende kung siya ay negative or maximum moment, nag-iiba yung design natin. So, sa susunod na natin, poproblemahin yan pag nasa RCD, nasa still na kayo. For now, this is how you solve for this one. Pero itong binigay ko sa inyo, ito yung kapag gusto mong gumamit ng fraction. Actually, kapag kumukuha tayo ng, or gumagawa tayo ng shear and moment diagram, ganito yung diskarte. Di ba meron kang, or alam mo nang kumuha ng shear? Right? Alam mo nang kumuha ng shear? For, hopefully, magets mo na agad. Do-drawing ka lang. Tapos kapag rectangular, magiging diagonal. Diba? Sa totoo lang, ang magiging magnitude nito, ng ating moment, let's say gusto mo makuha yung moment dito. Ano? Yung moment na to. Yan. Okay? Gusto mong makuha yan. Ang gagawin mo, syempre, first and foremost, ilalagay mo muna sa MS. So, nailagay mo na sa MS, nandito ka. Diba? Nandito ka na sa ilalim, nasa negative ka na.
gusto mo makapunta dito. Gusto mo makapunta sa point na to. Anong gagawin mo? Kukunin mo ngayon yung kapantay ng point na to. Ayan, sa ating shear. And what you will do, yung value dito, let's say 100, negative, mag-add ka lang nung area nung shear. Binibigyan ko na kayo ng idea. So, ibig sabihin, plus yung area ng shear diagram. Kung nasaan yung kapantay niya. If this happens to be negative, edi yung area na ima-minus mo ay negative. Eh, nasa taas ng 0, so positive. Later on, ipapakita natin. But it's important na makuha mo na or malaman mo na pwede mong kunin yung magnitude ng moment diagram using area ng shear. Lahat yan naka-anchor sa calculus. So, medyo nasa malalim na mathematics na kasi yon, pero yung area ng shear diagram, yun yung moment. Pero wag mong kalilimutan yung sinabi nating concept na yung MS, yung concentrated moment is, yun, magkakaroon ng abrupt change sa ating moment diagram. Basta yung sinabi kong 4 nung pinakauna, itatandaan nyo palagi yan. Ito. Yan. Tapos, syempre, yung sign convention. Okay? Yan. Ako nga pala, hindi ko na explain or napakita na maayos. Ano napansin nyo sa MS? Counterclockwise, di ba? Right? Oh, tingnan mo. Negative. Yun. Sorry, di ko na-explain. Automatic na kasi sa akin. Automatic na siya minsan sa mga instructors ninyo. That's why, siguro, most of the time, na nalalampasan. Hindi na i-explain ng maayos. Kasi at some point in our lives, automatic na siya. So at least, hindi nyo mapansin nyo sana, kaya siya naging negative kasi nga si MS, counterclockwise. So, minsan hindi ko na na-explain kung bakit nasa positive, bakit nasa negative. Diba? Paano nagtuturo ka, nangyayari yon na dahil automatic na siya sa'yo. Kumbaga nasa puso ko na yung sign convention, ganun na ako katagal nagsusolve. So, darating naman kayo sa ganung point. So, mag-solve kayo na mag-solve hanggang manawa kayo. Okay? So, ito na yung ating shear and moment diagram. So, I'll get the sample mula sa book. Yung nakuhang solution ng book. Actually, same naman. Sa totoo lang. But, mas maganda kasi yung drawing niya. You know? Ayan. Alright? So, ito yung kanyang shear and moment diagram. So, hopefully, nagkaroon ka na ng gist kung paano siya ginagawa. Pilitin mong ma-absorb, maintindihan yung mga complicated situations like this. Because for sure, the exam won't be easier kung ano yung mga binibigay ko example. Alam nyo naman na mas mahirap yung exams sa mga example na binibigay sa inyo. So, first thing na kailangan nyo maintindihan is yung binibigay na example. If you cannot understand the example and nag-skip na agad kayo, sige, doon na lang ako sa mas naiintindihan ko, okay lang naman. Pero, mahirap kasi yon. Kung hindi mo magas yung example, kailangan mo siyang pilitin. That's how life is. Sige. This one, skip na natin. Let's proceed sa may numbers na. Yan. For our last example. Ito na siguro. Actually, hindi pa pala. Ayan. Wag na to. Tanggalin ko na to ha. Huwag ka magalit. Dami na eh. Yeah. Ay, may value pala to. Hindi natin i-skip to. Hindi. So, ito na yung ating magiging next example. May mga numbers na pala. Ito, and ito. So, look forward because this will be our examples for our next meeting. Pwede mo yung i-aralin in advance. Okay? You can screenshot if you want to solve this in advance. This one, and this one. Kasi yan yung ating susunod na video. These 3 problems.